because I have just seen the full trailer of James Reid and Nadine Luce's latest drama series, which has an LGBT touch. And that is Till I Met You. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Join me in watching the full trailer right now. Let's go! Saan mang dako ka pa ng mundo makarating, matatagpuan mong taong mamahalin ka rin habang buhay. Kaya dapat matutunan mong pakinggan ang tibok ng puso mo. Paano niyo po nalaman na si Tito Papa na yung para sa inyo? Ang tanging naririnig ko lang, yung tibok ng puso ko. Tugdug, 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 tugdug. In life, marami tayong makikilalang maybes. Wala na naman akong date sa grad ball. Sigurado ka. Ito si Iris, in love sa kanyang best friend na si Ali. Naninibago kasi ako eh. Pwedeng maging sila. I love you. 3 years na kayo mag-MU, wala pang nangyayari. Nikis, wala pang nangyayari. Almost. But life will take them to paradise. Maganda talaga dun sa Greece. O pag napunta ka dun, once in a lifetime experience. Para sa future. Where they will meet Basti. Nice to finally meet you, bro. Welcome, Grace. Nice. Aray! Iris, nice to meet you too. Oo, gusto. Just being friendly. I'm sure gutom kayo. I'll take you to the best places to eat. Musay! Nice. Let's go. Go! Iris. Pwede. Ito ka. Parang Grease na Grease, di ba? Rico. Ako na, Basti. Ako na. Iris, I know what I'm doing. Ako na. Ikaw na. Nung I love you ba tayo sa isa't isa, may narinig kang tugtog. Wala naman ako narinig. Siguro sa mga babae lang yun. This year, witness a romantic teleserye that proves real love wins. Masarap yan. Ang sarap. Woo! In a world full of maybes and almosts, iisa lang ang nasa puso mo always. Till I Met You. Ngayong August na sa ating primetime bida. Okay. Let's talk about the song first. Ang ganda-ganda ng mga scenes sa tumutugtog yung mga songs like Friend of Mine. Those songs are part of my university days. So, yung pagpabalik-balik ko, province to Manila, tambay sa recto, chika sa mga malls, palamig sa mga malls. At yun ang mga awitin nagsasalimbayan sa ere habang nangyayari yung aking mga escapades noong dekada 80. And once again, siguro dahil marami nang nakagamit, kagaya nga ng isa kong article before, na marami nang nakagamit ng awiting ito, kasama na yung She's Dating a Gangster ng Katil, at yung pelikula ni, I think, Robin Padilla and Regina Velasquez, with the same title, ay nagtanong na ako kung bakit wala na bang iba. Pinatugtog din ito sa Otwal ba? I think so. Pinatugtog din ito sa Otwal before. And it lessens my interest in the drama series. Ayokong magpaka-plastic na mag-e-enjoy pa rin ako habang dumadagundong ito sa aking pandinig. Gusto kong panoorin itong drama series nila. May TFC naman dito sa Japan. And I think maganda na rin yung maraming songs ni Odette Quesada na kasama dito. So, mapahapyaw nitong matatabunan ang
nakauumay ng Till I Met You sa akin, sa aking pandinig. Title, ganun din siyempre sasabihin ko kung nananawa ako sa Till I Met You bilang theme song. Ganun din na magiging feeling kong pagkaumay. Kung ito rin na magiging title nito. At base sa aking napanood, lagi nilang ginagamit yung always, and I think that should have been better. Lang ang nasa puso mo always. Pangit ba? Well, siguro I just don't like that song, kaya I prefer this one. Maaring hindi ako tama. Maaring boo! 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 Ang umaaling-aungaw sa inyong mga tahanan papunta sa akin. But as usual, may kanya-kanya tayong mga gusto. I like Jaden once and for all. Nung bumulaga sila sa box office na monopolyo ng Star Cinema movies, natuwa ako. It was something new, it was something fresh, and it was a surprise that ang isang pelikulang pinagbibidahan ng mga hindi gaanong sikat ay bumongga ng gusto sa nakilya. Magandang lokasyon. Siguro dahil mesmerized lang ako dun sa mga sinaunang panahon at mga sinaunang pananamit sa Greece, yung Olympics, peg, mga bulaklak at mga dahon-dahon sa ulo. At yung mga nagiliparang telang puti na pumapaimbulog sa hangin. Ang lalim. Ay talaga namang gustong-gusto ng aking mga mata. Gusto ko itong mapuntahan. At sa pamamagitan ng panonood, ng always, ng Till I Met You, ay mararamdaman ko ito as if I was there. Sumikat, naging trendy, at pinanood ang My Husband's Lover ni Dennis Trillo at Tom Rodriguez. Ito isang daring move from a giant network like GMA na gumawa ng ganong klase ng palabas. Pero ito ay lumaban sa nakasanayan na at isang tumataginting na success ang natamo nito. I think ganon din ang tatamasahin itong Till I Met You. Pero siguro much slower because mas maraming mati-turn off. Mas maraming kabataan ang gusto pure, straight love story. Yung iba siguro hanggat maaari walang kakagaw ang dalawa. Pero hindi naman mawawala yan. At sigurado ako na mas gugustuhin nila ang maging katriangulo nila ay isang tunay na babae, isang tunay na lalaki kaysa sa isang miyembro ng ikatlong lahi. For obvious reasons, I like it. Siyempre naman. But I think maging successful man ito ay magiging pale in comparison sa success na tinamo ng Upwall. And with this kind of theme, ito ay pupunta pa rin sa dati nitong time slot. O baka mas paggabi pa na mga matured na ang manonood like me. And like you. Yung actor na gumanap, I don't know him. I have known for quite some time now na siya yung gaganap. But I didn't have time, or maybe I'm not interested. I didn't take time out to research about him. I don't know why. He looks like a crooner. He looks like a singer more than an actor. I don't know. May mga bagay na mas gusto ko masurpresa kasi i-research ko, although Google is just right there. Marami na akong mga bagay na ginugol on the spot habang ako'y nagre-review. Pero ito talaga ay hindi ako nag-try. Ewan ko. And base sa akin na panood, hindi siya ganun ka-attractive. At may mga tao naman, may mga artista na hindi attractive, hindi good-looking enough to steal a scene from the lead actor or lead actress. Pero may mga dating. Ito wala pang dating. Siguro sa banda-banda riyan pa lang. But at this point, ayon sa aking napanood na trailer, wow. Wala siyang na-establish na magandang rapport. In fact, kay Aiden, na nagbigay ng kakaibang aura sa dating ng trailer.
wala siyang na-create na impit na tili mula sa akin na wow. And maybe it's the hair. Looks as if he's an actor from the 1970s. At sana mag-shine pa siya. Kasi hindi siya nagbigay ng additional na kilig dun sa kilig na ibinibigay na ng Jaden. And I don't understand why he was chosen as the third party. So maybe merong nakatagong pasabog ang batang ito. At yan ang abangan natin. Andun ba rin yung kilig ng Jaden? Hindi ako masyadong natuwa doon sa parang pababasa ng curtain. Parang pilit yung papapakyut habang nakagano naman si James Reid sa salamin. Pero natakpa naman ito ng aking pagkakilig nung sila naman nagtitingin na sa bibig na. Hi. Hello there. Hi. Hello there too. So yung mga titig-titig nila, yung ganda ng camera works, yung ganda ng view, ay nagbigay ng mas lalo pang interes para makaakit sila ng manonood. Marami mang cute eksena, maaaring cute ito sa iba at maaaring pilit ang dating sa iba. Yung mga pag-agawan nila sa paa nung third party, ay parang naging over na. Pero cute pa rin yung mga tikim-tikim ng ice cream, yung mga naiwan siya ng car dahil humarurot na yung dalawa. She was expecting na siya yung yayakapin sa airport pero hindi pala siya, kundi yung kasama niya na ilang beses na rin naipakita sa local movies and I think sa local television as well. Wala akong ma-mention na example kaya may karapatan kayong sabihin na maglabas ka nga. At wala naman ako yung papakita pero I feel na parang may mga napanood na ako before. It's just that pero epekto lamang ito ng mga Alzheimer's disease at ng mga dementia. Alright, so kabuuan, I enjoyed the full trailer. Ibang Jaden, mas cool, mas relax sa isa't isa. Maraming mga scenes na may comic touch. Maraming eksena ng ibang-iba, especially si Nadine. Yung mga pa-cute na ginawa niya before sa Diary ng Pangit is muli niyang pinapakita rito. I like her more as a dramatic actress, so I just can find it interesting yet. Of course, I wanted to try different roles, but may mga roles na bagay sa isang actress. And I think, hindi masyadong bagay sa kanya mga pa-comedy, mas bagay sa kanya yung mala Hilda Coronel, mala Lorna Tolentino. Alright, so I wish Jaden good luck. At kasabay ng pag-wish ko ng good luck sa Jaden ay ang pag-wish ko ng good luck sa Jaden fans. And I hope makatulong ito para mas lalo pang umusbong ang kanilang career. I hope that this is the right vehicle for them after the smash hit na Otwal or On the Wings of Love. Okay, and good luck, I think, with the strong supporting cast like Carmina Villarreal. Super ganda talaga ito. Kung hindi man sa unang araw, ay sa paunti-unting paglakad o pag-usad nito habang umiere sa television. So this is your friend once again, Robato, saying arigatou gozaimasu. Thank you!